There was one time in the book of John chapter 18 that Jesus is looking for a place. In John chapter 18 verse 1 it says, when Jesus had spoken these words, he went forth his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into which he entered and his disciples. And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons. Verse 4, and Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, he went forth and said unto them, whom seek ye? Dumating mga kapatid yung mga aaresto kay Jesus. At nung dumating sila doon sa harap ni Jesus, hindi nila kilala si Jesus. They have swords, they have all these officers, they have all these torches and weapons, pero hindi nila kilala si Jesus. And then Jesus, therefore, knowing all things that should come upon him, verse 4, and went forth and said unto them, sinong hinahanap nyo? Then Jesus answered him. They answered Jesus, Jesus of Nazareth. We're looking for Jesus of Nazareth, sabi nila. And Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them. And as soon as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. Mga kapatid, may kapangyarihan sa bibig ng Panginoon. Hinahanap nila si Jesus pero hindi nila kilala. At nung nagpakilala si Jesus, I am he. They went backward, umatras sila, and they fell to the ground. These are the officers. These are the officers who will arrest him. But they back out and they bow down. Brethren, our God is not an ordinary God. He is a supernatural God. He is being arrested, but He is in control. I tell you, brethren, pag may lumalabas sa bibig ng Panginoon, something is happening that even the people will not understand this. May nangyayari kapag ang Diyos ay nagsasalita. And then let's ask them again. Nagtanong ulit ang Panginoon sa verse 7. Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth. And Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore you seek me, let this go their way. Alam niyo mga kapatid, aarestuhin siya. And those officers, those people with weapon, can hurt the people of God. Pwede nilang saktan yung mga disipulo ni Kristo. But as soon as Jesus exposed himself, I am he. Akong hinahanap nyo. Let these people go. You know, at the very end of Jesus' life, sa huling panahon ng kanyang buhay, walang ibang inisip ang Panginoon kundi proteksyonan tayo. Proteksyonan ng kanyang mga disipulo. Kung ako hinahanap nyo, all these people can go. And Jesus faithfully accepted the fate of his life. Brethren, today, I would like to preach to you when there's no place for Jesus. Because that place is a place wherein Jesus usually prayed. Yung lugar ng Gethsemane na kung saan si Jesus Christ ay madalas nagpipray. But when these people came to that place, they know Jesus by the name, but they don't know
the nature of Jesus. May mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay nandito sa loob ng simbahan. Hinahanap natin si Jesus. Gusto nating maramdaman ang kanyang banal na presensya. Pero minsan, mga kapatid, as we sing about Him, as we speak His name, and as we gather in this place for His name, but sometimes, we leave Him standing outside. Are your hearts open today? Bukas ba ang inyong mga puso ngayon? And I can feel Jesus knocking at the door of every heart. When you visit this place today, this is not just a place of entertainment. This is not just an ordinary Sunday for you to attend with. This is a place wherein Jesus is knocking at the door of your hearts, and He's looking if you are going to open your hearts today and let Him in. Come on, let your hearts be open today. Let Jesus in. Let Him in. Don't just shout His name. Open your hearts. Open the doors of your heart and let Him in. Don't just mention His name. Hallelujah. Leave His name within your heart. Come on. Hallelujah. Don't leave Jesus outside the door. Open the door and let Him in. In Jesus' name I pray. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. When there's no place for Jesus, you may be seated. There's always room for Jesus. There should always room for Jesus. Dapat palaging mayroong puwang ang Diyos sa atin. From Bethlehem down to Gethsemane, brethren, there is one truth that keeps on echoing across generations. There was no room for Him. In the book of Luke chapter 2, sa panahon na si Kristo ay pinanganak, the Bible says that there was no room in the inn. There was no room for Jesus. At doon sa panahon, mga kapatid, nang siya'y tinraidor at binitray ni Judas, Judas' heart exposed that there was no room for Jesus in his heart. At during the arrest time, mga kapatid, no room in their understanding about Jesus, who Jesus is. Everybody is excited, maybe. Lahat ng mga laban kay Kristo excited to arrest Jesus. But the night when Jesus is arrested, mga kapatid, God showed who is in control. Kapag ikaw ay inaalipusta at ikaw ay pinipersecute, it seems that you are not in control, and those your accusers and your persecutors, it seems na sila yung may control. But at this time when Jesus Christ is at the Garden of Gethsemane, mga kapatid, nung sinabi niyang, sinong hinahanap niyo? Ang sabi niya, hinahanap namin si Jesus na taga Nazareth. Ang sabi niya, I am He. And they stepped backward, and they fell down to the ground. And why is that? Because God is showing us that He is in control. Sa tingin natin na para bang ang persecutors natin ang may control ng lahat. Sa tingin natin na parang ibang tao ang may control sa atin. But in every time that Jesus, hallelujah, showed us this kind of power, mga kapatid, na kung saan may mga pagkakataon na sa tingin natin, mga kapatid, na parang talo na siya. But it's not. Still, He is in control. Kaya kahit na tayo ay nasa gitna ng matinding pagsubok at hindi natin maintindihan yung nangyayari sa atin, don't be afraid. You are the son and daughters of God. God is in control. You know, the greatest danger of our time, alam niyo kung ano? It's not lack of religion, not lack of faith.
It's about having religion without room for Jesus. People wants yung comfortability, convenience. Kaya nga may convenience store. Everything what are you looking for ay nandoon sa loob ng 7-Eleven. Nandoon sa Alphamart. Sa convenience store. Kahit gumising ka ng madaling araw, may tindahang bukas. Because they want your convenience to serve, mga kapatid, to be served. That is convenient. Doon gusto ng tao. Sa panahon natin ngayon, may mga simbahan, mga kapatid, na parang 7-Eleven. Na ang lahat ng kailangan mo ay nandun na, mga kapatid. Kailangan mo, mga kapatid, na kung saan, kahit na compromising yung iyong pamumuhay, naghahanap ka ng simbahan na para bang maiintindihan ka, kahit ganun ang takbo ng iyong mga kasalanan ginagawa sa buhay. But let me tell you, brethren, that the church is not a cheap store. This is not what you get, is what you see is what you get, what you want is what you get. The church is not a convenience store, brethren. The church is a holy place. Hindi mag-a-adjust sa iyo ang simbahan. Ikaw ang mag-a-adjust sa simbahan. Because this is not my church. This is not your church. This is the church of Jesus Christ. He is the one controlling it. He's the one ruling it. And His word is the maximum powerful in the church. Not my word, not your word, not your achievements, not my achievements, not your performances. It is God's will. Kaya pagpapasok ka sa simbahan at hindi ka handang magbago, mga kapatid, bagamat tinutulungan ka ng salita ng Diyos na magbago, I tell you, mga kapatid, you will not be changed. But when you come to the church at sasabihin mo, Lord, what do I need to do? I want to change. Then God will help you. God will help you. The church is an hospital for us sinners. Look at you. Tingnan mo yung katabi mo. Yung nasa likod mo. Lahat yan may sakit. Because church is hospital for the sinners. We're all sick, guys. Lahat tayo may sakit, lahat tayo may karamdaman, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero salamat sa doktor, mga kapatid, na si Hesus Kristo. Ginagamot niya ang ating kaluluwa, ginagamot niya ang ating mga karamdamang spiritual, at nandito siya ngayong araw, mga kapatid, upang patuloy na magpagaling ng ating kaluluwa. That's why we read the Word. Because the medicine is the Word. The more you listen to the Word of God, the more your soul heals. Gumagaling. Kahit broken-hearted ka, magpunta ka sa simbahan, tingnan mo. Unti-unting pagagalingin, unti-unting paghihilumin, bigla kang aaliwin ng Panginoon, bibigyan ka ng ibang kabal, bibigyan ka ng kakaibang kaunawaan ng Panginoon. Why? Because the church is a place for the souls to heal. Huwag niyong dalhin niya kung saan-saan ng kaluluwa ninyo. Dadalhin niyo sa lugar na kung saan makakalimot anya siya. Hindi ka makakalimot. Maliban na lang, mabagok yung ulo mo dyan. At ang tawag doon, amnesia. Yan, makakalimutan mo. Pero habang nabubuhay, God designed this mind to remember. You know what? Because God wants you to remember Him. Not your worries, but Him. Tingnan niyo sa Biblia, all throughout the Bible, palagi nag-iiwan siya ng tanda. Nagbibuild siya ng memorial. Pag tumawid sa Ilog Jordan, mga kapatid, maglagay kayo ng bato, pag patong-patongin, buhusan ng langis. Para marka yan. Palatandaan, for you to remember that God saved you. Kaya yung memory natin, mga kapatid, gusto ng Panginoon yan, intact. Ang alalahanin natin, hindi kung ilang beses ka na naging broken-hearted. Ilang beses ka na nagkamalas-malas sa buhay mo kung may malas man. Hindi yun ang gusto ng Panginoon na maalala. Ang gusto ng Diyos na maalala mo, yung kabutihan niya, yung pagpapala niya, yung biyaya niya, yung ginagawa niya sa buhay mo, sa kabila ng mga nangyayaring magulo sa paligid mo. God is good. Familiarity can make us forget the sacred. Itong si Judas, mga kapatid,
John chapter 18 verse 2. And Judas also know the place. Alam ni Judas yung lugar na yun eh. Alam niya na madalas si Jesus Christ nagpipray doon eh. Kaya nung arestuhin niya, ang nakakaalam sino? Si Judas. Kaya nagpatulong yung mga sundalo, mga kapatid, Judas, saan ba pwedeng matagpuan si Jesus? And Judas knew the place. Knew the place. Alam ni Judas ang lugar. Alam niya yung garden. Alam niya yung Gethsemane. Alam niya yung pasikot-sikop. Alam niya mga kapatid na yun ang lugar na kung saan si Jesus ay nagpipray. Alam ni Judas na yung lugar na yun ay lugar na kung saan ang luha ng Panginoon at ang mga luha ng mga disipulo ay tumutulo sa lugar na yun. Alam niya na ang lugar na yun is a divine encounter place for the disciples and also for Jesus. Pero kung saan mga kapatid, na alam niya na si Kristo ay nananalangin, yun din ang alam niyang lugar na kung saan ipagkakanulo niya ang Panginoon. The same place, yet the same ground that once felt sacred for Judas become the stage of betrayal. Yung lugar na alam niyang sagrado ay ginawa niyang lugar o entablado ng bibetray, pagtataksil. Nagtaksil siya laban sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay familiar na masyado, I'm talking to, especially sa mga matatagal na sa paglilingkod sa Panginoon. Familiarity dulled the reverence of God. Minsan dahil madalas tayo sa simbahan, routine na sa atin yung pagsisimba. Minsan hindi na relationship ang ating nabibuild sa Panginoon, kundi dahil routine na nating ginagawa ang pagsisimba, nagiging nawawala na yung relasyon. Nauuwi na mga kapatid sa routinary activities ang ginagawa natin. Alam ni Judas yung lugar. Pero hindi niya na-maintain yung presence ng Panginoon sa kanyang lugar. Ang puso niya. He knew the place, but not the presence. He knew the path of prayer, but not the person of prayer. Pwede palang maging sagrado ang isang lugar. You can be in a sacred place. Pwede palang ikaw ay nasa loob ng simbahan. Pero ang daladala mo ay carnal heart instead of holy heart. Pwede palang tayo ay nasa loob ng simbahan pero hindi si Kristo ang laman ng ating puso. Pwede palang tumayo tayo mismo doon kung saan si Kristo ay nananalangin. Pwede palang puntahan natin ang Israel. Every one of you, kung gusto magpunta sa Israel. You can be in Israel. You can be in the place wherein Jesus Christ died on the cross, where Jesus Christ prayed in the Garden of Gethsemane. You can be there. But that's useless. Kahit magpunta ka sa lugar na yun, kung ang puso mo ay hindi naman pinananahalan ni Kristo, that's useless. Pero kahit nandito ka sa Pilipinas, kahit nandun ka lang sa bahay mo, kahit nandun ka sa likod bahay mo at naglalaba ka, o nagwawalis ka sa bakuran mo, o nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, pag si Kristo ay nasa puso mo, kahit di ka na makarating doon sa Israel, I can tell you, you can feel the presence of God because God's presence is within you. Don't be familiar. Just, familiarity breeds contempt, sabi nga nila. Kaya nga sabi ng Biblia sa Matthew chapter 15, verse 8, these people draw near to me with their mouth, with their lips, but their heart is far from me. I hope every one of us, we are in the church today, but your heart is with Jesus.
Alam kong iba sa inyo napunta kayo sa simbahan ngayon, mga kapatid, puno ng kabigatan ng puso nyo. Maraming burden. Maraming mga painful experiences. Maraming kang gustong sabihin kay Lord. Pwede ba tayong magkasundo ngayong araw na ito, mga kapatid? We are in the right place. Yes, we are in the right place. We're in the presence of God is here. Pwede ba tayong magkasundo ngayong araw na ito? That you need to empty your heart today. Whatever it is in your heart, worries, bills, kapatid mo, asawa mo, hanap buhay mo, whatever it is in your heart, pwede ba tayong magkasundo ngayon? Alisin mong laman ng lahat ng yan at ang ipasok mo sa loob ay si Kristo. Because it's useless if you tell the Lord, Lord, I have worries. O, tinan mo, buksan mong puso ko, Lord. I have all my worries, Lord. And sabi ni Lord, yes, I can see it. And then after that, sasarado mo, sige Lord, bye-bye, tapos na ang service. What's that? That is a useless worship. You go to church, you talk to Jesus, and you showed Him your burdens, and yet you don't let Him come in? That's useless. Sayang yung pamasahe. Sayang yung suot mo. Sayang yung pinabango mo. Ang mahal-mahal pa naman. Tapos wala si Kristo sa loob. Pwede ba tayong magkasundo ngayong araw na ito, ibuhos mo lahat yan? At pagkatapos na mawala ng laman yan, ilagay mo si Kristo sa loob. Umuwi kang kasama si Kristo sa puso mo. Can we do that? Can we clap our hands to Him? Come on, hallelujah. Judas knew the place. And Judas know Jesus. Kilala ni Judas ang Panginoon. But he can know his name, the name of Jesus. But still, he can miss the nature of Jesus. May mga tao, mga kapatid, they knew the name of Jesus. Nung aarestuhin nila si Kristo, asa na yun, asa na yun? Sabi, sinong hinahanap nyo? Si Jesus of Nazareth. Arestuhin namin. They know the name of Jesus. They know that Jesus is from Nazareth. But they never experience the being of Jesus. Ang nagsasalita pala, ang hinahanap pala nila nasa harap na nila. May mga Kristiyanong ganyan. Kilala nila ang pangalan ni Jesus. Pero they never experience Him as God. Kaya alam niyo mga kapatid, to them, He was a man from Nazareth, but not a God from eternity. Ang sabi lang ni Jesus sa kanila, I am He. Ako nga siya. Ako nga. The same word in Exodus chapter 3 verse 14 when He said, I am that I am. Alam niyo mga kapatid, when God mentioned or spoke the word, I am, the ground of earth shook. Kaya kanina kinakanta natin, there is power in the name of Jesus. The only powerful name is the name of Jesus. Tala niyo, sinabi niya nga lang, I am He. Nag-shook yung earth. Lumindol, mga kapatid. I don't know what happened, but that was not specifically describe what happened. But the people, the soldiers, even Judas was there. Nung sinabi ni Jesus, sinong hinahanap niyo? Si Jesus of Nazareth. When Jesus mentioned, I am He, umuga ang lupa, napatumba ang lahat, mga kapatid. Oh, I can feel the presence of God. That's the name that you are baptized with. Yan yung pangalan na binautismo sa'yo. Marami nag-iisip, nagsasabi, bautismo lang naman yan, tubig lang. No, 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 no. The same word that says, I am He, is the same name applied to you and me. How powerful is that? Kaya yung
Babautismuhan kayo, relihiyon. That is not religion. That is God's power in you. Kayo mga hindi pa nababautismuhan sa pangalan ni Jesus, I bet, mga kapatid, if you really feel the true power of God. You do everything in the name of Jesus eh. Pati ang demonyo, alam nilang pangalan ni Jesus eh. Tanong, na-apply ba sa demonyo ang pangalan ni Jesus? They never felt the true power of God. Alam niyo kung bakit? Demonyo siya eh. Sabihin mo sa katabi mo, demonyo siya. Sa'yo na, hindi ka. Siya. They never feel. Kaya nung umuga ang lupa, everybody was stunned and they dropped to the floor, mga kapatid. Dropped to the ground. Pero ito maganda, mga kapatid. May mga tao na pag narinig ang pangalan ni Jesus, I am He. I am Jesus. Everybody is kneeling down. Napapaluhod, mga kapatid. Ito maganda. May mga tao na pag napaluhod, pag tumayo, mga kapatid, nagbabago. Pero ito mga sundalong ito, mga kapatid, na umaresto kay Jesus, they heard the word of God Himself. I am He. Pero walang nagbago sa kanila. Mga kapatid, hindi lahat ng nakakarinig ng pangalan ni Jesus na napapaluhod ay nagbabago. May mga taong naririnig lang, pero walang pagbabago. Inuulit-ulit ni Jesus Christ kaya yun. Sino nga ulit hinahanap nyo? Si Jesus of Nazareth, I am He. Pero hindi pa rin nagbago. Pero tayo, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nung narinig natin ang pangalan ni Jesus, we go to the altar, we kneel down, we pray, we humble ourselves to the Lord, we are filled with the presence of God. Pagtayo natin, kakaiba ka na. You feel different, and you look different. Look at you, tingnan mo yung katabi mo, iba na siya, di ba? Mas gumanda siya, di ba? Mas gumanda. Maganda dati, ngayon mas gumanda. Wag naman yung gwapo siya dati, ngayon maganda na. Ay, iba yun, mga kapatid. Galing Thailand. Because we encounter Jesus not just as a voice. We encounter Jesus in our hearts. Isinapuso kasi natin yung pagkadinig natin sa pangalan ng Panginoon. Pero mo, tinatawag nila si Jesus, pero tinatawag natin si Jesus as our Lord. So please, magkaiba po yan. Even the devil can quote the name of Jesus. But the devil never treated Jesus as God, as Lord. Hello? Pero tayo, hindi lamang dapat sinasabi natin ang pangalan ni Jesus, kundi dapat sinatawag natin siyang Jesus, my Lord, Jesus, my God, because it's more personal. Hallelujah, is with feelings, with emotion, with ownership rin. My God, Jesus is my God. Jesus is my Lord. Jesus is my healer. Jesus is my Savior. Jesus is my protector. You mention it always, the name of Jesus. And you own it. Ang kinin mo. Pag nakakita ka ng cellphone, cellphone. Cellphone mo yan eh. Ano sabihin mo? Cellphone ko to. Akin to. Because of ownership. So don't just mention the name of Jesus. Own it! Gawin mong pagmamayari ang pangalan ni Jesus. Because Colossians chapter 2 verse 9, for in Him, in the name of Jesus, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. John chapter 1 verse 10 to 11, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Nilikha niya ang mundo, pero the world knew Him not. He came unto His own,
and his own receive him not. Alam nyo, yun ang isang masakit sa part ng Panginoon. Yung bang He created us, but we don't recognize Him. Kapag walang puwang si Kristo sa iyo, hallelujah, maybe you can speak the name of Jesus, but still, you don't know His nature. Because knowing the name of Jesus, maybe it can change your vocabulary, but knowing the nature of God will change your life. Marami dito sa inyo naniniwala sa pangalan ni Jesus na siya'y tagapagpagaling. Marami sa atin, mga kapatid, gusto natin pinagpipray over tayo para gumaling. Pero totoong kapangyarihan, wala naman doon sa kamay ng taong nananalangin para sa iyo. Ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Panginoon. Kung si Jesus ay nakatira sa iyo at sa iyong puso, mga kapatid, it can change everything with you. You can even lay your hands upon your head sa sarili mo and it change you. Mababago ka. You know why? Because the power of God lies in you. Nasa iyo eh. Tinanggap mo siya eh. Napuspos ka ng Espiritu Santo. You are baptized in the name of Jesus. Kaya may mga tao, mga kapatid na they have power because of the name, but there was no revelation, nor transformation. Because power without revelation brings no transformation. May kapangyarihan niya, kilala mo ang pangalan ni Jesus, pero walang revelation sa iyo. May mga taong kilala nila na si Kristo ay tagapagpagaling, pero wala. Mas pinag-iipunan yung doktor. Mag-iipon ako ng maraming pera. Bakit? Para pag nagkasakit ako, may pampadoktor ako. That's good. Pero alam mo na si Kristo ang tagapagpagaling mo. Pag may sakit ka, konting kibot, takbo kay Dok. Hindi naman masama yun. May pandoktor ka eh. May pambayad ka eh. Pero I thought you know and you believe in the name of Jesus as your healer. Ba't hindi mo muna ipanalangin ang sarili mo, Panginoon, may karamdaman ako, pagalingin mo ako, Panginoon. You know, there are a lot of miracles happening. Alam niyo kung marami nga tao, mga kapatid, na nagbibiro. Minsan may pastor akong nakausap, sabi niya, alam mo, Pastor Jun, meron akong hinamong isang kapatiran. Nag-iipon siya para pampagamot sa kanya. Sa sarili niya, may karamdaman siya. Alam mo, Pastor Jun, sabi ko sa kanya, kung ipagpipray kita at gumaling ka, yung iniipon mo, ibibigay mo sa simbahan. Yung iniipon mo pampagamot mo, ibibigay mo ba sa simbahan? Nagdalawang isip. Anong ginawa mo, Pastor? Sabi ko, pinag-pray ko pa rin. Gumaling? Oo, gumaling. Kamusta? Hindi rin nagsimba. You see? Nabudol si Jesus. Na-scam. Scammer. Oy, walang scammer na Kristiyano dito, ha? Wala sa UPC Kerian, ha? Huwag niyong iskamin si Lord, ha? Lord, pagalingin mo ko, promise, magsaserve ako. Nung gumaling, unang-unang araw na gumaling, nasa SM. Hindi nagsimba. Namasyal. Eh dahil lumakas siya, Pastor, punta muna ako ng Boracay. Hallelujah. Sana all, may pang Boracay. You know what I'm trying to say? I'm trying to say, huwag niyong iskamin si Lord. Pag binigay niyo ang buhay niyo, maging totoo kayo. Pag binigay niyo ang lahat sa Panginoon, lahat, hindi may nagtitira ka ng sa sarili mo. Because that can be used by the devil to deceive you. Kaya may mga tao, mga kapatid na even they know the power of the name of Jesus, there was no transformation in them. Walang nangyayaring kapangyarihan. Because they encountered only the power. Pag nakakita tayo mga kapatid ng pinagpipray at gumaling, tuntua tayo, gumaling siya. Masaya ka na doon? Pinag-pray. Gumaling. Tuntua ka, nakita mo yung miracle. Wow! Gumaling siya. Praise God! Masaya ka na doon? No! Ask God, Lord, I also want to be healed.
Maybe not physically, Lord, but spiritually, I want to. Huwag kayong maging masaya lamang sa nakikita yung milagro ng iba. Hallelujah! Hiligin nyo sa Diyos na ang milagro din ay mangyari sa inyo. Because you can encounter the power, but not the presence. You can be touched by God and still not be transformed by God. Pwede mangyari yun eh. Alam mo, ang galing ng, ang ganda ng preaching nung Sunday, Pastor. Talaga na-touch ako. Oh, kamusta ka naman? Okay, ganito pa rin. You can be touched easily. Emotion yan eh. Manood kayo nakakatakot, maya-maya takot na kayo. Manood ka na nakakakilig, maya-maya kilig na kilig ka rin. Oh. Totoo eh, manood ka ng action, para mo rin gusto manipa, mga kapatid. Para gusto mong kasi emotion yun eh. Tinatransmit sa'yo eh. Ganon din sa church, mga kapatid eh. Naku niyo ibig sabihin? Pero it's not just about emotion. It is about the true experience of Jesus within you. Kasi may pagkakataon na hindi nakakaiyak, hindi nakakatawa yung nangyayari sa'yo. Na hindi mo naiintindihan. If you're going to defend on your feelings, mga kapatid, sorry, mali ka. Because faith is not about feelings. Faith is not based on feelings. Hindi ko mo dry ngayon, Pastor, medyo hindi ko garang feel yung Holy Ghost. Feeling nito. Pa-feeling. Hindi feeling ang Holy Ghost. Ang Holy Ghost ay Diyos. Diyos mismo natin siya, mga He is in activity. When the Holy Ghost is coming down, God is doing something. Kaya pag the Holy Ghost nakikita ka, huwag mo siyang panoorin. Imbitahan mo, Lord, ako din. Imbitahan mo sa Lord, I also want the same experience. I just don't want to see the power. I want to experience the power, Lord. I want to be filled with your presence, Lord. For the Word of God is quick and powerful. Be doers of the word, not hearers only. As James chapter 1 verse 22 says. When there's no place for Jesus in your obedience, power becomes performance. Kapag walang puwang si Kristo sa ating mga puso para sa sundin, mga kapatid, ang kapangyarihang nakikita natin ay parang performance na lamang. Ang galing ng service nung linggo. Grabe, napuspos kami ng Holy Spirit. O, kamusta ka naman? Ito, lasenggo pa rin. Grabe! Lahat kami, yung nag-iyakan kami sa simbahan. O, kamusta ka naman? Ito, sinungaling pa rin. Alam mo, Pastor, grabe, natumba ako kaya. Nagkaganon-ganon ako, Pastor, tumba ako. O, kamusta ka naman? Tumba pa rin. Discouraged pa rin sa buhay. You know, it's not about how many times we fall flat when we are discouraged. Sino ba naman tao hindi na-discourage? Marinig mo lang yung mga senador dyan at mga congressman dyan na ninakaw yung ating Hindi ka ba na-discourage? Na-discourage ka ba? Sobra. Sino bang taong hindi na-discourage sa panahon na ito? Lahat na-discourage. Pero hindi pinag-uusapan dito ilang beses ka na-discourage. Ang pinag-uusapan dito, paano ka nakakabangon pagkatapos mong ma-discourage? Nagbigay ba ng pagbabago yung discouragement? Kasi pag na-discourage ka, there's something in it. Pinayagan ka ng Diyos ma-discourage, hindi dahil gusto kanya malungkot. Pinayagan ka niya para matuto. Yes. Pagtayo mo ba, kilala mo na siya? Katulad ng mga sundalo. Nung aarestuin siya, nung sinabi niyang, I am He, nagtumbahan. Pagtayo, parehas pa rin. Sinungaling pa rin, barumbado pa rin, makasalanan pa rin. It's not about how many times we fall. It's about, is that fall brings change?
Yung mga pagsisimba mo, hindi, napuspos, wow, naiyak ako. Na-feel ko si Lord. Oh, tapos nun, nagdulot ba ng pagbabago sa iyo? Kasi pwede ako mag-drama dito eh. I can be dramatic preacher every Sunday. I can do that. I can be more objective. Pwede ako mag-illustration dito. Pwede ko kayong paiyakin using my... Preaching is an art. I can make people cry. I can make people laugh. It's an art. Pero hindi yung pagtawa, hindi yung pag-iyak, yung punto every Sunday eh. Ang punto yung pagbabago. Na pagkatapos na maiyak, may nagbago. Tapos mong tumawa, may nagbago. Pagkatapos ating ma-realize na makasalanan tayo, may nagbago. After you hear the Word of God, don't just hear. Experience it. Yes, amen. Hallelujah. Everybody say amen. Oh, I feel the Holy Ghost today. Clap your hands to Jesus, mga kapatid. Because what you seek reveals what you truly desire. Kaya kung sinong hinahanap mo at anong hinahanap mo, yun talagang lumalabas kung ano ang... Kaya sabi ni Jesus sa kanila, sino mang hinahanap nyo, mga iho? Sabi niya, si Jesus na taga Nazareth. Ba't nagtatanong si Jesus? Hindi niya ba alam kung na hinahanap siya? Of course, alam ni Jesus na hinahanap siya. Diyos siya eh. Alam niya ng oras na inaarestuhin siya. Kaya nga alam niyo, bago mangyari yun, di ba naiyak na siya doon? Sa kakapray niya, Lord, let this cup pass from me. Kasi alam niya nga arestuhin na siya. Alam niya mag-uumpisa na yung persecutions. Alam niya uumpisa na siyang pahirapan. He cried to the Lord. Alam niya na darating yung mga mag-aaresto sa kanya. Pero bakit nagtatanong pa sa pastor? Sino hinahanap niyo? Si Jesus sa taga Nazareth. Bakit niya sinabing, I am He? Because He wants to expose. He wants to expose Himself. They were seeking the right person, but for the wrong reason. Ito yung maganda doon mga kapatid. Hinahanap nila si Jesus, pero mali naman yung rason. Don't go to church with the wrong reason. Hello? Pupunta ako simbahan ngayon. Bakit? Para i-bless ako. Alam mo, papakabait na ako para yumaman ako. Alam mo, magsisimba ako para, alam mo na, ang blessing, mamagnet ko. Ang tingin nila sa simbahan, mga kapatid, parang yung pusa na nakaganon, no? Pampaswerte. Lucky charm. Hindi po anting-anting ang simbahan! Na mamagnet mo yung mga biyaya, mamagnet mo yung mga blessing, pera. Hindi ganoon ang simbahan. Hindi po ito anting-anting. Doon sa Quiapo, punta kayo. Dami doon. May pampalaglag, may pampagwapo, may pampaganda, may pampaakit, o lahat ng pampa nandoon. Pampataba, gusto mo, pampapayat, na nandoon. Pampa-impyerno, meron din doon. Yung pampalangit, nasa loob, napasok ka doon, oh. Kaya lang, mukhang hindi nga pupunta doon, eh. Don't go to church and look for the right person, but for the wrong reason. Pupunta ka sa simbahan because you want to, yung experience yung blessing sa iyo ng Panginoon. Gusto kong gumaling, pastor, kaya pupunta ako sa simbahan. Anong gumaling? Nasaan na? Diba? Diba, ikwento ko sa inyo, may nanalangin. Panginoon, pagpalain mo ako, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. O gumaling. Hindi na nakita. Pastor, pag-pray mo ako, bakit? Kasi hindi ako makapagbigay eh. O sige, pag-pray kita. Panginoon, pagpalain mo siya. Pinalangin ng mga kapatiran. Paglipas ng ilang linggo, nagkatrabaho. Haba, yun na. Pastor, pag-pray mo rito, nagkatrabaho ka na, may blessing ka na. Oo. Kasi, gusto kong dadagdagan yung biyaya ni Lord ba, Pastor? O, sige, pag-pray. Panginoon, pagpalain mo siya ng gusto. Pinagpala ni Lord ng gusto. Dumami yung blessing niya. Lumapit na naman, Pastor, pag-pray mo ko. Bakit? Pastor,
Nahihirapan ako magbigay eh. Malaki na kasi eh. Malaki na yung tithes ko eh. Ganun ba? Sige, pag-pray kita, Lord, balik mo yung dati niyang maliit na. Hindi, pastor, magbibigay na ako. Ang simbahan ay hindi anting-anting ng buhay natin. Ang simbahan ay lugar na kung saan itinatag ng Panginoon upang ang kanyang salita ay maunawaan natin. Ang simbahan ay itinatag ng Diyos upang ang kanyang banal na presensya ay maranasan natin. Maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ito anting-anting. Amen. But of course, as you follow God, and of course, as you obey the Lord, hindi mo na kinakailangang hilingin pa eh. Because according to the book of Deuteronomy, the blessing will overtake to those who obey God. Biruin mo, hindi mo hahanapin yung biyaya, uunahan ka pa. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan, basta tapat lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Everybody say amen. Can we clap our hands to Him? Come on, hallelujah. God is exposing Himself, mga kapatid. Because some will sought Him to arrest Him. Yung mga sundalo pumunta doon para arrestuhin siya. Si Judas nagpunta doon, hinahanap siya para ibenta siya. Ang mga disipulo, mga kapatid, nandoon. Pero anong ginawa? Para proteksyonan si Jesus, di ba? Bumunot kaagad ng patalim si Pedro. Tinapyas niya kaagad yung tenga ni Marcos, mga kapatid, yung sundalong Romano. Siguro talagang legang punteriya, nakailag lang eh. Talagang, the disciples will defend Jesus. Judas was there and seeking Jesus, but to sell Jesus. Hinahanap niya si Jesus para ibenta si Jesus. Yung mga sundalo, hinahanap si Jesus para arestuin si Jesus. Ang mga disipulo nandun kay Jesus para proteksyonan si Jesus, mga kapatid. But you know what? Sino ang naghahanap kay Kristo? Sa tatlong klaseng yon, sino naghahanap kay Kristo para makilala si Kristo? Wala po. Because many seek the hand of God, but few people seek the heart of Jesus. That's why if you only seek what He gives, you'll miss who He is. That's why the question of heaven is still the same. Who is seeking Him? In Jeremiah chapter 29 verse 13, you will find me when you search for me with all your heart. Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Psalms 27 verse 8, when you said, seek my face, my heart said, your face, Lord, will I seek. Kapag walang puwang si Kristo sa iyong puso, pag walang puwang si Kristo sa iyo, ang worship mo ay magiging self-serving at ang kapangyarihan ng iyong panalangin ay mawawala. That's why today, brethren, He will always cover those who give Him place. Kaya alam niyo mga kapatid, itong mga disipulo na magtatanggol kay Jesus, kaya nga sabi ng John chapter 18 verse 8, Jesus answered, I have told you that I am He. If therefore you seek me, let this go their way. Brethren, makinig po kayo. Sa last part ng kwentong ito, mga kapatid, na binasa natin, nung si Kristo i-aarestuhin na, nung nagpakilala siya, sabi niya, akong hinahanap niyo, di ba? Palayain niyo itong mga disipulo. Kahit na siya inaaresto na, ang nasa isip pa rin ng Panginoon ay proteksyon para sa mga naniniwala sa Kanya. Napapaligiran siya ng mga sundalo. Napapaligiran siya ng panganib. Pero ang pinagtatanggol pa rin niyang pilit ay ang mga disipulo. That's the shepherd's heart. Yan ang puso ng ating Panginoon. Na kahit na alam niya na siya'y mahihirapan, siya pa rin ang umako ng hirap para lamang mabigyan ka ng kaligtasan. You know, Jesus has no sword. He had no sword that time. Wala siyang tabak, wala siyang espada, ni wala siyang patalim, mga kapatid. But He had the authority. Wala siyang sundalo. Wala siyang maraming sundalo. But He had the covering power. Kaya alam niyo mga kapatid, it's not by might,
nor by power. It's by the Spirit of God. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon at minamahal mo ang Panginoon, God is your defender. God is your protector. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, but if you truly know Him, I will tell you this. Maybe He had no power, He had no weapons, He had no armies, wala siyang sundalo, wala siyang mga kasangkapan para ipagtanggol ka, wala siyang literal na kasangkapan. Let me tell you this, what God has. God has love. May pag-ibig siya. Na even though that the people, the disciples can be killed that day, but Jesus Christ covered them. No. Ako hinahanap nyo, di ba? No. Not my people. Let this go their way. Palayain yung mga ito. Ako hinahanap nyo eh. Huwag niyong pahirapan ng mga disipulo ko. That's how Jesus protect you and me. Alam niyo sa krus, madaling panoorin, madaling ikwento, pero mahirap. He died on the cross. Of which ikaw sana yung nakapako doon. Ako sana yung nandoon. That's why, dinipa niya ang kanyang kamay. No. No. Not my people. Not my people. Ako hinahanap nyo, di ba? Ako patayin nyo. Ako pahirapan nyo. Not my people. That's how Jesus loves us. Mas makapangyarihan pa sa maraming sundalo. Ang pag-ibig niya ay mas makapangyarihan pa sa anumang uri ng tabak o panangga. Ang kapangyarihan niya ay pag-ibig. And look at you right now. You are enjoying the presence of God. You are enjoying your freedom. Why? Because of His protection. Can you please raise your hands? Taas mong kamay mo sa Panginoon. Lord, I recognize you today, God. Though people will not give you room, but today, Lord, I'll give you my heart. I give you everything, Lord. People, hallelujah, may be thinking that I will not survive. But Lord, my hands are now stretched forth in heaven, claiming your power, believing in your promise, believing in what you can do. Lord, I'm here. I'm seeking for you. I'm looking for you, Lord. Nandito ako sa simbahang ito. Hinahanap kita, Panginoon. It's not because for your miracles. It's not because of what you can do. I'm here, Lord, because I want you to be in my heart. I understand, Lord, that there are things that is not covered by my ability. It's not covered what I can do. Lord, I am here to seek you. It's not because of your miracles. It's because you're my God. And I want you to live inside of my heart. Lord, I am making the room again for you. May you find this day today, Lord. My heart is your resting place. It's not a building. It's not in service. But in a heart that says, Jesus, there will always be room for you in my heart. There will always room in my heart. God, I accept you, Jesus. I recognize your protection, Lord.
Hallelujah. Come on, can you raise your hands towards heaven? Pwede bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Taas natin ang ating dalawang kamay. Come on, I feel the presence of the Lord. Sige, itaas mo na para bang sumusuko ka sa Kanya, na para bagang wala ka nang magagawa. Sige, itaas mo yan. I-recognize mo ang kapangyarihan niya. Sige, hallelujah. Remember, He protected you. Remember, He heals you. Remember, He saved you. Come on. In the name of Jesus. Sige. Sige. Hindi ko alam kung anong laman ng iyong puso. Pero hallelujah, pwede mo bang tanggalin ang lahat ng laman na yan ngayon? At si Kristo ang ilagay mo dyan. Si Kristo ang ilagay